Possible din no, na maglabas na ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero tungkol sa pag-post sa social media, yung pagsasalita no, ng mga nakasama sa panel siguro no, at ng mga prosecutors. So, anong tingin nyo dito? Naantala po yan. So, I think it was deferred to a future date. Kung kailan po babanggitin ng atin pong presiding officer itong pong bagay na ito. Pero, I think very relevant yung pong fake news quote no, na ginawa po against Attorney Poa, supposedly in a debate and a discussion with me. No? Kasi, he had disowned it, pero it's a fake news quote attributed to him. And sa totoo lang po, yan po yung information ecosystem na magiging itsura po pagka nagkaroon po ng paghigpit doon sa public information initiatives ng prosecution, defense at ng Senate Impeachment Court. Kasi the ones who will fill in the gaps can be yung po mga fake news peddlers katulad ng Central Luzon news media. Ito pong basically nag-manufacture ng fake quote against Attorney Poa. Siguro marami pa tayong tatanungin tungkol nga kung paano nga masasawata yung fake news dito nga sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, dahil nga itong isinasagawang impeachment trial, ito yung kauna-unahan na meron ng social media. Pangalawa ay talamak yung fake news. At isa nga doon sa hiling, mismo si Attorney Kapunan na rin ang nagsabi at si Congressman Joel Chua, ang hiling nila sana payagan, Kong Terry, na makapasok ng sariling camera yung mga TV networks. Pwede rin naman ng pag-isipan yan, pero I think meron naman pong wisdom yung pong gusto ng Senate Impeachment Court na isa lang po yung mga camera na pinapanood po ng lahat, no? Para syempre uniform din po yung coverage. Pero I think very important yung binabanggit ho natin on fake news na attributed to Attorney Poa and actually to even to House prosecution members. We will be coordinating with the CICC to crack down on the fake news pages na nagpakalat po nito at ng iba pang mga fake news. So I will read which fake news pages these are, no? So kasama dito yung talaga originator, Central Luzon News Media, 50,000 followers. Luzon News Media, 579,000 followers po ito. Meron din pong syempre gumawa ng mga reaction videos. Meron dyan yung Kababayan PH. So vlogger po ito na Duterte supporter. Best Smart Porlas, meron pa siyang sariling art card dito sa bagay po na ito. Meron din po yung What Happened na page at si Balitang Pinasaya, which is a reaction video, and yung pong Intel News PH. So, ibig sabihin, makikita ho talaga natin dito yung fake news infrastructure. Kasi someone had the idea to do a fake Michael Poa quote. Yun yung una. Di ba? So, and secondly, someone decided what is the content of the fake quote. Hindi ba? Then thirdly, someone designed the art card. And then lastly, someone distributed the art card to these various pages. Baka may editorial meeting pa yun. Baka nag-storycon din. Storycon. Kaya ibig ko sabihin, I think this is our expectation. Dapat maipatawag po ng CICC yung po nga, firstly, mauna yung magawa ng reaction videos para meron silang lead. Kasi, for example, yung Central Luzon News Media, para marami talagang pinapalabas na mga art cards and social media quotes yan. Pero walang mukha yan eh. So, baka we can get some leads from the actual reaction videos and vloggers who actually amplified these particular fake news quotes. Tsaka partner kasi, Attorney at Kong Terry, yung death threats. Grabe din yung death threats na nakalagay dun sa online. Yung mga reaction, yung mga komento ng mga netizens. Sa tingin nyo, napapanahon na rin po ba? Natignan na rin to para nga kasi parang maturuan ginagalit mo yung mga tao. No? Oo. Tsaka grabe yung death threats. Graphic, sobrang graphic. Well, syempre kailangan din gumawa ng paglilinaw dun sa whether these are actual troll accounts or these are actual personal accounts ng mga totoong tao. Siyempre, yung troll accounts will be a bit difficult to determine who these people are. Pero minsan kasi may mga nakakalusot na mga real accounts. And we had seen it already, di ba? So, halimbawa, doon sa yung Sultan Kudarat Councilor na nag-threaten sa atin,
naging balita rin po yun. So, I think yun po yung mga dapat din pong hinahabol ng atin po mga otoridad. At meron ding, Kong Terry, yung kay Kong Chel nga, di ba? In-spliced yung video. Yung video niya. Oo, para, syempre, iba na yung meaning nun. Iba na yung, pwedeng gawa na ng kwento out of that spliced videos. No, kada tapos ng trial, 'di ba? Kasi kung hindi ka nanood ng 4 na oras, akala mo yun lang yung akala mo yun na yun. Oo. Hindi, kaya nga, yun nga yung binabanggit na ho natin actual case today against having stricter measures on the prosecution, defense, and the court itself doon po sa kanilang public information initiatives. Kasi nga, pagka ho na-limit or nawala, ito pong ganitong mga initiatives po ng lahat ng partido, yan po yung inaasahan ho natin who will fill in the gaps, no? Baka puro fake news po yung ipakalat po ng kung sino man. So hindi kayo pabor na limitahan, kundi man pagbawalan. Kasi yan yung, di ba, yung post niyo ni Attorney Ligutan. Vergil, Ligutan, no? Doon sa misleading. Oo. So, hindi kayo pabor. Tingin ko naman ho, very important lang po na magbalanse. Yung pong, alin ba yung mas mahalaga? Kasi sa bahagi po namin, mahalaga ho talaga yung public engagement, public information dito po sa paglilitis na ito. At halimbawa, yung technicalidad ho kasi during trial itself, minsan medyo mahirap po para sa mga kababayan po natin maunawaan yon. Yun na mismo sinasabi nila, very technical, very lawyerly. Yung pong bagay. Sa pamamaraan po kasi ng mga press conference ng defense, prosecution at court itself, no, na ipapaliwanag ho natin ng mas maayos at mas madetalye. Ito pong paglilitis po na ito. Kaya nga, di ba, kada tapos ng trial, ng paglilitis every day May o every press trial, ay may press con, magkabilang kampo. Kasi pinapaliwanag nyo Tama. Di ba? Sa publiko. Tama ho yun. Kasi halimbawa, for example ngayon, merong mga criticism on the presiding officer na parang hindi daw maayos yung pagkakatimon. No, nga kaya daw tumatagal. Pero sa bahagi ho namin, tingin ko wala naman yung problema yung pamamaraan po ng presiding officer doon po sa, in terms of fairness, no? Doon sa parehong partido. Kasi may kakayanan, may oportunidad naman, for example, in defense, to really make their objections and to have a full-throated replies doon po sa ginagawa din po ng prosecution. So, tingin ko, it is a very reasonable manner of presiding the trial itself. So ano pong aasahan ni Maan Macapagal sa Lunes na siyang mag-cover? Siya ang bantay sa special Ba coverage ng talaga? PRTV Paano? Kung halimbawa lang, no, yung mga LPA na binabantayan na yan, pumasok ng car. So, yun nga, magkakaroon ulit ng cancellation. So, tatagal. Hindi, ang special coverage mo ngayon, hindi na trial, bagyo na. Bagyo na nga. Oo. Ate, Hindi, pero pa sa side ninyo, sa impeachment. Sa totoo lang, wala naman kami magagawa doon sa, syempre, lakas ho talaga ng pag-ulan. Kumbaga, we share the sentiment naman ho na ayaw ho nating mapinsala yung lahat ng mga involved sa paglilitis, kahit yung mga kawani na nagsusupport po sa paglilitis po na ito. So, kung wala hong trial, di wala po talagang mangyayari. So, pinagdadasal namin, syempre, na hindi lang for the trial itself, but of course, for the nation, na hindi ho maging mapaminsala yung pong pag-ulan na naman sa darating pong linggo.